Linwood City before. And take note, marami pang 45 city dito na kapitbahay nito. Pero sila rin ay nasira rin o nasakop rin ng isa sa pinakamatinding mananakop na dumaan dito sa kalupaan nila noon. Walang iba kundi yung Assyrian Empire. So, tawag dito, pag-uusapan natin mamaya pagka nag-forward tayo. For the meantime, magbabasa ko ng ilang mga passage kung kayo po ay nag-jot down. Sa Old Testament, pag-uusapan natin ang aklat ng 2 Kings, chapter 18 hanggang 19. So dalawa po yan kung gusto nyo basahin. Okay? So basahin nyo buong chapter 18 hanggang 19 hanggang doon magtatapos yung kwento. Now, tawag dito, kanina nandun tayo, nakaupo kayo at nagpicture kayo doon sa upuan ng mga hari ng Judah. Tama po ba? And I hope may picture kayo doon kay King Hezekiah. Hindi lang sa mga katabing mga upuan ng naroon katabi ni King Hezekiah. Hindi ba matatangkad doon ako kasi matangkad, no? But our highlight is King Hezekiah, the godly king of the land of Judah. So, ito na, diretso na tayo. Tapos the rest, isasama ko, ibibreak pa lang para hindi tayo masyadong tumagal habang inintay natin yung mga nasa taas. Baka nakalib dito, narinig, sabihin ko may rayuma. Okay? Sabi po dito, ng 2 Kings or ikalawang hari, chapter 18, nasabi ng verse 1, ng ikatlong taon na paghari sa Israel ni Uzzias, take note, si King Uzzias ang hari ng bansang Israel, okay? At naging hari naman ng Judah si Ezekias na anak ni Ahaz. So take note, pansinin nyo, may hari ng Israel, si King Uzzias, at sa land of Judah dito, sa kalupaan na ito, sa Southern Kingdom ay si King Hezekiah. Tama po ba? Bakit? Marahil nagtataka kasi ang United Kingdom ng Israel na hati ito sa dalawang panig. Okay, na-divide siya, yung United Kingdom ng Israel. Meron pong naging mayroong Southern Kingdom kasama itong Tel Lachish at ang pinakakapital niya walang iba kundi ang Jerusalem. Okay, kinapapalooban ng 2 tribo. At ang Northern Kingdom naman ay kinapapalooban ng 10 tribo. At ang capital niyan ay walang iba kundi ang Nablus o Shechem kung kayo nakapunta na doon. Pamilya po kayo? Bilihan ng gold. Kasi bumili doon sa Nablus. Sa Shechem. So, nahati ngayon yung United Kingdom kaya merong Southern at Northern Kingdom. Okay, now, tuloy natin. Ang sabi dito, siya'y 25 taong gulang noon at 29 na taon siyang nag-hari sa Jerusalem. Sino yun? Si King Hezekiah. Bata pa lang siya naging hari. So, 25 years old. So, malamang tayo, wala. Pero si King Hezekiah, 25 years old, 29 years din siya nag-hari sa Jerusalem. Ganon siya kagaling. Okay, now, bakit kasi sinasabi na si King Hezekiah ay godly king? So, malalaman natin sa the following verses and then mag-jump tayo para may kwento natin ang lahat. Okay? Sabi dito, si King Hezekiah, ang ina niya ay si Abi, na anak ni Zacharias. At naging kalugod-lugod siya kay Yahweh sapagkat sumusunod siya sa mabuting halimbawa ng ninuno niyang si David. So take note, ang pinaka-best example ni King Hezekiah kung sinunod niyang yapak ay walang iba kundi si David. Yung kanyang napakagaling na nununong si David. So kung ano yung ginawa ni King David, ganon din ang ginawa ni King Hezekiah. Bakit? Bakit? Kasi if you want really a blessings, simple lang po ang pamantayan ng Diyos. Obedience. Ang pagsunod sa kalooban ng Panginoong Kristo, ang gantimpala ay katagumpayan. Pero kapag once na tayo ay sumuway sa kalooban ng Panginoong Kristo, ang ating gantimpala ay pagpapalo. Diba? So mamili kayo, pagpapalo o pagpapalo. So ang ginawa ni King Hezekiah, pagpapalo, sumunod siya sa kalooban sa gusto ng Panginoong Kristo at ng kanyang ninunong si David. Meron po siyang ehemplo. Okay? At ang sabi pa dito, tuloy natin. So, ipinagiba niya ang dalambana sa mga sagradong burol at ipinasara ang mga sinasambang haligi, pati ang riboto ni Asherah. Okay, take note. Pamilya kayo, kung magbabacktrack tayo, itong lugar na to, bago naging site, ito ay land of Canaan. O Canaanites ang mga nakasettle dito. Okay? At, yes, mga Canaanites. Naneo. Now, nangyari, sa panahon nila, they are almost and famous sa pagsamba sa mga Diyos-Diyos, mga pagan gods or false god. So, ang pamilya ng mga pagan gods nila na kanilang sinasamba ay walang iba kundi si Asherah at si Baal. Pamilya po kayo sa Bahay Gardens, Stella Maris. Okay, so ngayon, itong mga Israelites, no, panahon nila din, mayroong mga ilang hari na pamilya din at
ganun din ang ginawa. Na-adapt rin nila ito. Pero anong nangyari dito? So, nung panahon ni King Hezekiah, dahil he is a godly king, at ang Panginoon Kristo sa aklat ng Exodus ay mapanibugso. Pamilyar kayo doon? Mapanibugho? Or yung jealous God, God is a jealous God, ayaw niya ng may mga imahe at ang mga anak niya, mga tao ay sumasamba ng mga Diyos-Diyos. Kaya, nung panahon ni King Hezekiah, lahat ng mga imahe sa Lupalo, pamilya sa Mount Scopus, sa Jerusalem, mayroon dyan, iba pang panig, ay merong imahe ng mga ribulto at mga pagan gods. Sinasamba nila. Iyon. So, pinasira ni King Hezekiah. Ganun siya katindi, kagaling na hari. That's why, siya ay kalugod-lugod sa harapan o sa mata ng Diyos. Tuloy natin. Dinurog din niya ang tansong ahas na ginawa ni Moises nasaan ako? Na kung tawagin ay nihustan, sapagkat hanggang sa panahong iyon ay pinagsusunugan pa nila ito ng incest. Take note itong nihustan o yung brazen serpent sa panahon ng paglalakbay ng Israel, papasok dito sa promised land. Take note, maraming mga Israelita ang tinuklaw ng ahas. Bakit? Kasi puros reklamo sila. Wala silang ginawa, mag-complain. Instead na magpasalamat sila nung mula sa bansang pagkakalipin, sa bansang Ehipto, nilabas sila ng Diyos doon. Gano'n lang, nung naglalakbay sila, reklamo sila. Parang tayo minsan, ang init dito, kaya hindi naman init. Saray. Sabi niya kanina, malamig, ngayon mainit na, init na. So, ganun din sila. So, ang kaparusahan sa kanilang pag-murmur o pag-reklamo, pagka-complain, ay tinuklaw ang ahas yung masilita. So, ngayon, nung ma-realize ng mga Israelita at tawag dito, humingi sila ng kapatawaran sa Diyos, ang ginawa naman ng Diyos, madaling magpatawad ng Diyos. Kaya, ang ginawa ng Diyos, gumawa siya ng brazen serpent o yung nihustan. At ang rason doon, kung bakit ginawa, kapag sino man ang titingin doon, ikaw ay gagaling. So, grabe no, ganun na kadali. Parang ikaw lang. Parang tayo lang minsan. Pag tumalikod pa tayo sa Diyos, pag humingi tayo sa the Lord is willing to extend the forgiveness. Pero ikaw kaibigan, no, pag ka lang nag-break na kayo, wala na tayo, gabay ko ng Diyos. Kahit ilang beses saktan, papatawarin. Ganun din sa masalita. Okay? Nakuha ninyo, di ba? Nagatawas, tuloy natin. Nagtiwala si Hezekiah kay Yahweh. Okay? At, nasana? Wala siyang katulad sa mga naging hari ng Juda na unaman o sumunod sa kanya. O, di ba? Sabi ko siya, wala siyang katulad. Kaya sabi ninyo, sabi ni Nanay Dan, sabi, di ba baka mas magaling si King Manasseh, si King Jehoshaphat, di ba? Hindi po. Walang iba kundi si King, si naunaman, wala naging katulad sa kanya. Kaya nangyari, tuloy natin. Okay? Nasaan ako? Maliliit kasi na paninit ka. Ayan. So verse 6, na natili siyang tapat kay Yahweh. So naging faithful siya at naging masunurin sa kautusang ibinigay ni Yahweh kay Moises. Kaya pinatnubayan ni Yahweh at nagtagumpay sa kanyang mga gawain. Sa lahat ng nilaban ni King Hezekiah, nagtagumpay siya. So ganun lang, kung gusto nating magtagumpay, pagpalain tayo, isa lang po ang bottom line. We have to obey. Pag hindi tayo nagumay, huwag na kayo mag-stick na pagpalain tayo. Huwag tayo mag-stick sa tayo pagpapalain. Tingnan niyo si King Hezekiah. So dahil sumunod siya kalooban ng Diyos, ginawa niya kung ano, tama. No? Pinagpala sa lahat ng laban niya, nagtagumpay siya hanggang sa Gaza, marami at sa ibang panig at lugar pa dito nasakop nila. Kaya nagtagumpay ito si King Hezekiah. Hindi lang sa pamamagitan ng angking galing, but of course sa tulong ng Panginoon Kristo. Now, tuloy natin. So, habang tumagal ang panunungkulan ni King Hezekiah at ni King Uzziah ng bansang Israel, so dumating ang mananakop, yung mga Assyrian. Sa panahon ni King Shalmaneser, okay, itong Northern Kingdom ay nasakop nila sa loob ng 3 taon. O, diba? Ganon sila ka galing ka makapangyarihan. Take note, ang sabi pa ng kasaysayan at ng Bible, no, 46 fenced cities. Ibig sabihin po yun, yung mga matitinding mga 45 tsaka wood cities dito ay nasakop ng mga Assyrian. Ganon sila kagaling. Okay, ganon sila kalakas yung person nila. At pagkatapos, ang sabi pa dito, basahin natin, okay? So pagkatapos ng pananakop nila, so sa lugar ng Northern Kingdom, sabi dito, yung mga Israelitang nasakop nila o nakuha nila, dinala nila ito sa lugar ng Habor, ng Gosan, sa lungsod ng Mides. Saan yun? Sa Assyria. Bakit? Oh yes po, sa Assyria. Natalo sila. So, bakit? Sumuhay sila. Tumalikod din yung mga Israelita sa Panginoon. Sumamba sila sa Diyos. Kaya, laging tandaan, ang mga Israelita, kapag tumalikod sila sa Diyos, mayroong parusa lagi. Pero kapag na-realize naman nila ang kanilang kamalian, so, humingi silang kapatawaran sa Diyos,
pinapatawad mo sila, nagtatago mo sila, give and take lang yan eh. Pero wag naman natin gawin. Mas agad din, dire-diretso iya siya rin. Nga hindi pwedeng isimula, yummy na tayo, di ba pa? Okay? Kaya mapasin nyo, pag nag-aaral kayo or mag-research kayo, wala na pong remnants ng 10 tribes ng Northern Kingdom. Okay? Wala kayong makakitang bakas. As in, wala talaga. Oh, now, tuloy natin, malapit na tayo. Now, habang tubagal, okay? Habang tubagal, tandaan, lahat ng mga haring dumaan dito, sino po yung nagbabayad ng tax dito sa Assyrian Empire? Matagal po sila nakalukulot dito. Matagal nilang nasakop ang lugar na ito. Kaya nung panahon ni King Hezekiah, at dumating ito si King Sennacherib nung nagpalit na ng hari ang mga Assyrian. So dito na nag-rebel dito si King Hezekiah. Hindi niya nakinayang ginagawa ng Assyrian. That's why hindi na siya nagbayad ng tax. Okay? Ngayon, nung hindi na nagbayad dito ng tax si King Hezekiah, ang ginawa ngayon ni King Sennacherib, nagpadala siya ng mga tauhan sa pamamagitan ng Rabshakeh. At ang ginawa, sabi niya, punta niyo si King Hezekiah sa Jerusalem. Okay, take note. At tawag dito, sabi niya, dito, sabi ngayon ng mga pinadala ni Rabshakeh, ni King Sennacherib kay Rabshakeh at sa mga iba pang sundaling pinadala ni King Sennacherib. Sabi niya kay King Hezekiah, kung tanungin niyo kung ano kanyang pinaglalaban, ano bang meron siya tapang-tapang, ayaw mo na magbayad, ayaw mo na sumunod. Alam niyo po, hindi nangyari. Noong nakarating ito kay King Hezekiah, alam niyo natapong siya. Kaya ang ginawa ni King Hezekiah, nagbayad siya ng buwis, ng tax. So yung mga ginto sa templo ng Diyos at ni Solomon, kailang sinira, kinuha nila yun at ibinayad dito kay King Hezekiah. Matindi po yung kaparusahan, yung penalty na kinuha. Alam niyo kung ilang kilo? Halos 1,000, halos 1,000 mahigit na ginto ang bilak ang kanilang hininging penalty dito kay King Hezekiah. Wala siyang choice magbayad. Bakit? Kasi ayaw niyang masakop itong Lachish. Pero alam niyo po, hindi pa rin natitag dito si King Sennacherib, nasakop nila ito yung Lachish sa kahuli-huli ang pagkakapit. Ito yung pinakahuling city na nakuha nila dito sa Southern Kingdom. Now, nangyari. So, nung hindi na kaya pagtanggol ni King Hezekiah, natakot siya. Kaya ang ginawa niya, humingi siya ng tulong sa Diyos, pero sa pamagitan ni Prophet Isaiah. Okay? So, ginawa ni King Hezekiah, unutusan niya kanyang mga sundalo na yung kanyang makanang kamay, kanyang mga tauhan, pinuntahan si King Hezekiah at nakiusap sila na tulungan silang ilapit ang kanilang panalangin sa Diyos. Bakit? Kasi nung pumunta itong mga tauhan ni King Sennacherib, sila Rabshakeh, dito sa lugar ng Jerusalem, no, kay King Hezekiah, hindi niya nakarap mismo si King Hezekiah, kundi ito yung mga representative niya lang, sila Joah, yung mga recorder, at marami pang iba, okay? At pagkatapos, nung sinabi ng mga tauhan ni King Sennacherib, sabihin naman sa iyong mahal na hari, tawag dito, kapag, nagalan nila. Wala? Nalungo. Unay na Diyos kayo, bakit yung lugar sa Samaria, sa Northern Kingdom at iba pa ay nasakop namin kung talagang may tunay na Diyos kayo? Alam niyo bakit? Ang sagot naman ni King Hezekiah, sabi niya, wala naman talagang wala naman silang tunay na Diyos. Bakit? Mga imahe lang, mga rebulto ni Iba, si Parbaim ang naroon. Hindi naman talaga at wala silang tunay na Diyos. Kaya sabi ni King Hezekiah, naniniwala ako na kapag sila ay lalapit mismo sa pamagitan ni Prophet Isaiah, na idulog ang kanilang palangin at narinig ni King Hezekiah at ng Diyos yung ginawa ni Rabshakeh at ng mga tauhan ni King Hezekiah na nilait-lait ang Diyos ng Israel. Sabi niya, sana tulungan sila ng Diyos. Kaya ang ginawa, sa pamagitan ni Prophet Isaiah, tinulungan nito sila King Hezekiah. Pumunta siya sa templo pagkatas na nalangin ng taimtim at sinabi ni King Hezekiah sa Panginoon, alam ko, narinig mo ang lahat ng sinabi niya kung paano kanyang lait-laitin. Kumbaga, walang kalaban-laban sila that time. Bakit? Sobrang lakas ng pwersa ng King Sennacherib. Bakit? They are wicked and ferocious empire na dumaan dito sa kanilang bansa. Pagkatapos, nung mangyari, sabi ni Prophet Isaiah kay King Hezekiah, sabi niya, pinapaabot ng Diyos ang isa lang narinig ko ang inyong panahon. Alam niyo ang ginawa ng Diyos? Sabi niya, sino siya para ako'y tawanan, lait-laitin. Kaya ang ginawa, noong nag-assemble na ito sila King Sennacherib, ang kahuling city at ang kapit ng Southern Kingdom ay Jerusalem, no? Alam po, hindi po sila nakalapit sa Jerusalem.
ni kahit isang palaso, wala pong pumasok. Bakit? Yun ang sinabi ng Diyos. Depensa kila Kings. Bakit? Narinig ng Diyos yung inayang ni King Masyahita na sila'y humihingi ng tulong. Alam niyo po, tulad ng sinabi sa'yo, kapag humingi tayo ng tulong sa Panginoon, hindi po nag-hesitate ang Panginoon sa Kristo tayo tulungan. Kaya, bagkus, paano dinipensa ng Diyos ang Jerusalem at sila King Hezekiah? Sa magitan, nagpadala siya ng angel of death. Halos maraming Assyrian ang pinatay. Almost 185,000 sa ibang version na Assyrian na ang pinatay. At pagkatapos, itong mismo si King Sennacherib, umatras po siya. Nag-back out siya, umuwi siya sa kanila. Sa Ninive o ngayon sa panahon niya sa Iraq na. At alam niyo kung ano yung hatol ng Diyos? Hindi siya mamamatay ito. Bagkos pagdating niya doon, magtatapos ang buhay niya. Bakit? Anong nangyari? Ang ginawa ng dalawang anak ni King Sennacherib, pinatay nila si King Sennacherib sa mamagitan ng tabak at ang pumalit sa kanyang anak na isa. O diba? So natapos yung kayabangan ni King Sennacherib. Bakit? Humingi sila King Hezekiah ng tulong sa mga nagpakumbaba si King Hezekiah. Although nagkamali si King Hezekiah, pinarusahan silang Diyos nung tumalikod sila, pero nung humingi silang tawad, lumapit ulit sila. Pinatawad sila ng Diyos. Pagkatapos yung dinipensahan at ipinagtanggol pa sila, nagtapos ang pananakop, ang paglalakbay ng kwento nila. So, nagtapos ang buhay ni King Hezekiah. Nothing, useless, di ba? Kaya minsan lagi natin tan kung gusto talaga natin maging success at pagpalain tayo. To remember, ang simple lang gusto ng Diyos, marunong tayong sumunod. At the same time, kapag hindi po tayo marunong sumunod, believe it or not, ang magiging pagpala natin ay pagpapala. Pansinin niyo po, parang sa kaibigan, kung ang kaibigan ninyo ay laklakiran, so of course, pag hindi mo kaibigan, hindi na tayo magkaibigan, hindi inom ka, so you will disobey yung, ay hindi ako uminom, then umiinom ka. Siyempre, diba? So, ganun yung pinaka-bottom line natin. Kaya, learn to obey if you want to become victorious and maging successful. So, yun ang pinaka-ano natin. That's si King Hezekiah. Look at the life of King Hezekiah. He's a godly king. So, yun po yung pinaka-sekreto dito sa Southern Kingdom. That's why ang Jerusalem ang hindi sakop sa lahat ng fenced and fortified city way back. Ito lang kung bakit. At saka may pangako yung Diyos sa Jerusalem mula kay David. Bakit si David ay naging matapat na hari? Nakon, katulad ni King Hezekiah, ang naging example o himnot o niya walang back to me. Sabi niya, hindi ko ibibigay ang bayan ito sapagkat meron ako pangako sa akin anak si David kung saan naging kalugod-lugod at naging matapat at masunod din siya sa akin na lingkod ko, diba? So, yun po yung pinakukwento dito sa Telekish. At pansinin nyo po, pantingin kayo dyan, bato na yan, palibot na dyan, yan po yung ramp seeds, no? Yan yung ramp na ginawa ng mga Assyrian para maakyat ang bundok ng Telekish at mahuli itong, or matalo itong mga Shilaita nung huling pananakop nila dito sa Southern Kingdom. So, yan po yung ramp na yan. So, ginawa po yan nila ng mga Assyrian. Kaya makikita nyo may araw pataas. Yes. Dito yung pwersa yung kalaban sa baba at doon naman yung depensa sa taas na bahagi. Kaya lagi nyo tandaan, pinaka-lesson natin pwedeng maliban sa how to learn to obey. Hindi natin pwedeng malitin ang Diyos. Believe it or not. Once we will mock God, there will be always a punishment. Pansin nyo, pag manood ka sa YouTube, yung ibang mga celebrities, minamak na lang Diyos para what happened to them, diba? Kaya do not do it. Do not insult God. Bemet, pag ininsulto natin ng Diyos, naku po, katakot-takot yan. Yes. Tama po na. Nakon. So, yan, learn to obey. Of course, yung pinakabon. At ngayon, mag-ano na tayo, i-accomplish namin yung pangalawang destinations natin.